Sa ibang balita, nagkaisa ang pamahalaan ng sektor at mga kabataan na magtanim ng mahigit sa 30,000 puno sa lalawigan ng Bataan. Ito ay para mapanumbalik ang dating sigla ng kakahuyan. Si George Bandola sa detalye. Kulang na sa 10% ng mga rainforest sa bansa ang may puno. Tanong ng marami, ano pang may papamana natin sa susunod na salinlahi? Maliban kung seryosong magkakaisang pribadong sektor at pamahalaan sa pagpapanumbalik ng dating sigla ng mga kakahuyan. Ito ang nawala sa atin. Ito ang nawalang mga watershed, ay yung mga pondo ng ating mga katubigan at kailugan. Kaya itong ating mga pagtatanim it's the slow, long climb back, ika nga. Balikan natin para manumbalik ang ating pong kalikasan kapaligiran. Kaya sa Barangay Kanawan, Morong, Bataan, malapit sa Bataan Technopark, nagkaisa ang mga pamahalaan, pribadong sektor at mga kabataan para maitanim ang higit sa 30,000 puno. Bahagi daw ito ng tulong ng Thailand Oil Firm bukod sa pagtulong sa mga katutubong AITA na kinakailangan makatugon sa nagbabagong panahon. So we follow footsteps from PTT Thailand to implement reforestation project here in Philippines to help the people, help the country to protect the. Because you see that global warming right now is terrible. Dala ng patuloy na industrialisasyon at pagunlad ng bansa na nangangailangan ng dagdag na lupain para makapagpalago, kaya maraming bundok at dagat ang nasakripisyo na. Pero malaki pa rin ang paniniwala ng pamakalaan, mapapanumbalik pa ang dating sigla ng mga kagubatan kung matututo lang ang tao. Ang inuna natin mag-export ng logs, timber, kahoy, troso, yung nauna sana nating inalagaan. Kasi ang dami namang pwede ring pagkakakitaan at hanap buhay na hindi direkta mong kinukuha yung yaman ng kayamanan, ng kalikasan. Also because when typhoon hit the shoreline of Philippines flood everything like that in Tacloban. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.